ibabalik nyo sa kanya yan. Kukuhanin niya sa inyo yan. Aywan ko lang sa inyo kung magagawa niyo. Subukan niyo magpahaba kayo ng kuko ng 1 lipa. Kung kakayanin ninyo. Hindi kayo hindi ho. Kaya nga ho, masasabi ko nga sa inyo, yung ultimong dulo ng kuko natin, kukuhan sa atin ng Panginoon Diyos yan. Dahil hindi naman ho natin kailangan yan eh. Hindi ho natin kailangan yan. Ang kailangan lang natin katamtaman. Katamtaman laang. Yan lang ang ating kailangan. Yan lang ang dapat ang sinasabi na sa atin ni Lord. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang dapat sa iyo. At ibibigay ko yan sa iyo. Kapag susobra na, at lumalagpas na, ay kukuhanin niya sa iyo. Kaya kung ikaw nagiging sobra ka, nagiging matapobre ka, nagiging abusado ka, anytime kuhanin ka niya, yun nga lang, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero itong kuko na pinutol ko sa dulo ng kuko, alam ko, sa kanya pupunta. Dahil sa kanya ito. Yan lang ho, sa isa sa mga halimbawa na natutunan ko sa salita ng Panginoon Diyos. Ngayon, ako ho'y nagagalak at dahil sa mga pagdaan ng mga panahon, binago niya ang buhay ko, itinuwid niya ako, ginising niya ako sa katotohanan, ibinalik niya ako sa kanyang pastulan na kanyang anak. At talaga namang nakakagalak, napakasaya, napakasarap ng buhay ko ngayon. Kahit ako ay napakalayo sa pamilya sa Pilipinas, narito ako sa Australia, kasama ko ang aking mga anak, kasama ko ang aking asawa, meron akong mga kaibigan na talaga namang masasabi ko na ika nga para ko na rin kapamilya. Dumating ho ako dito na ako'y kami lang ang mag-anak, may mga local Australian na nagmamahal sa amin, na ako ay na-amaze din bakit ako ay dinala ng Panginoon Diyos at dinala sa community na mag-serve sa community. Nakakagalak ng puso, sa puso. Ultimo sa atin kahit papaano, sabi ko nga sa asawa ko, paminsan-minsan kako, alam ko naman kako yung ating kinikita kako dito eksakto lang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo naman kako ay magkawang gawa din dahil yan naman kako biyaya lahat ng Panginoon Diyos. Paminsan-minsan kako tayo magkawang gawa, yan kako ibabalik din kako sa atin. Ngayon lang kako yun. Basta tayo kako tuloy ang ating pagtatanim, yung tanim natin na napakalusog na biyaya ng Panginoon Diyos. Yan ay ating tatalbusan, ating aanihin. Ipamahagi natin paminsan-minsan yan. At ibabalik sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga tulad na nasabi ko sa inyo, napakahiwaga ng ating Ama. Wala nang gagaling pa sa Kanya. Kaya ang sabi ko nga siya lagi ka ako ang aking sandigan. Siya ang aking halimbawa ng aking buhay. Siya ang nakakaintindi lahat kung paano ko gagawin at paano ko ito i-apply sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Ganun ho siya kagaling. Ganun ho kagaling si Jesus. Galing ho husay ang ating Panginoon Diyos. Ano po? At sa mga nagdaang panahon hanggang sa naisipan namin sa Pilipinas na magkaroon ulit ako ng hanap buhay na subukan itayo ulit doon. Abay, buhat ng malapit ako sa Panginoon Diyos bagay itong aking mga pangangailangan ito na aking napagdesisyonan ay napaka makulay, masasabi ko sa inyo. Bakit yan nyo? Pumutok ang COVID-19. Pumutok ang African Fever. Kung tawagin yan. African Fever. Something like that na yan. Buong Pilipinas halos tinamaan. Ngayon, ang mga tao, ang mga farmers, karamihan sa kanila nagwi-withdraw. Kasi tatakot sa kanila yung kanilang financial, mauubos, walang matitira sa kanila, which is tama naman, may mga dahilan sila.
Pero meron akong isang ka-brother na nagbulong sa akin. Pero bago niya binulong sa akin, isa lang ang kanyang ginawa. Inumpisahan mo niya kay Lord. Inumpisahan lang niya muna kay Lord. Doon niya inumpisahan. Kay Lord lang muna niya inumpisahan. Yung bagay na yun. Ang sabi niya sa akin itong bagay na ito yung umpisahan natin. At hihingin natin sa Panginoong Ama. Kay Jesus. Bago mo umpisahan. Ika'y magtayo ng farm sa Mindoro. Ikaw ay magmili ng biik sa Mindoro. Dahil marami mga kailangan ng baboy. Ay palagay ko ika'y makakaabante. Pero ang gawin mo, maghanap ka ng mga maayos na breed na baboy. Ika'y bumili ng mga tinatawag ng mga GP. At doon ka mag-umpisa. Ay tamo nga naman. Palibasa ay pinumpisahan namin sa Panginoon Diyos. Tamo. Ngayon, masasabi ko sa inyo. Masasabi ko sa inyo na ilang buwan pa lang ang dumadaan. Yung aming farm ay parang yung halamang ipinagkaloob sa amin ng Panginoon Diyos. Anak, yan ay itanim mo. Yan ay diligin mo. Abunuhan mo. Lalaki ng malusog, bubunga yan. Bubunga yan. Talagang nangyari po iyon. Talagang nangyari po iyon. Siguro na may makikita ninyo sa pang-araw-araw kong pamumuhay dahil ako po ay isang breeder at hog raiser na rin ngayon na si Lord na nagkaloob sa akin. Yan ay may pagmalaki ko na yan ay pinagkaloob sa akin ni Lord. May mga bagay-bagay na mga test din na dinaanan kami diyan na dumadaan yan. I'm still confident kasi lahat ng mga bagay-bagay, pangangailangan sa pang-araw-araw, sa Kanya ko sinasabi, ako'y nananalangin lagi sa Kanya. Dumaan ang mga baboy ko na nagkaroon din ako ng problema, tulad ng mga sakit, para lang pinaypayan. Tanggal yung mga problemang iyan Kaya nga, sabi ko ito na lang, isang sample dito sa aming hanap buhay na ito na hiningi namin sa Panginoon Diyos na pinagkaloob sa amin. Isinasample ko kung gaano kagaling ang Panginoon Diyos. Aray, ako man ho'y wala sa Pilipinas, ako'y natidine, pero ang sistema ngayon ng pamumuhay sa kagalingan ng mga technology, ng mga bagay-bagay na makakatulong para sa komunikasyon meron na ho tayo ngayon. Sa pang-araw-araw na aking buhay din pagkakalabas ko ng trabaho, ako'y siyempre nag-internet, minomonitor ko kung anong nangyayari sa Pilipinas, yung ganire. Pero ako'y may isang pinagtataka. Yung African Sweaver na yan alam ko yan ay pagsubok. Yan ay isang test sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Pero may mga mabubuting puso at tao na nasa Pilipinas. Lahat ng mundo meron. Talagang hindi nawawala kasi kaya nga tayo mga anak ng Panginoon Diyos Pero may isa ako pinagtataka. Sa buong lugar, sa let's say, probinsya ng Batangas, Quezon, Laguna, Bulacan, Pampanga. Pero bakit doon tayo? Sana hindi tinatama ng ASF? Zero case pa rin yata hanggang ngayon. Masasabi ko lang yata, pero confident ho akong wala. Anong hiwaga meron? Antay-isan. Ang masasabi ko diyan ay yung mga taong nakapalibot diyan, yung mga taong namumuhay diyan, ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay hindi gagayong-gayon na laang. Kaya po napakatibay. Hindi ho nila kayang gibain ang pader. Dahil ang pader na iyan ay pinagsapi-sapi ng asopre, ng
ng bato, ng titanium, ng kung ano man. Dahil alam ko ho na ang mga tao na may mga malalaking farm at maayos na namumuhay diyan ay nakasama ng Panginoon Diyos. Lahat ng bagay hinihingi sa Panginoon Diyos. Sinisimulan lahat ng bagay sa Panginoon Diyos. Kaya ho, yung lugar na iyan ay huwag kayong magtataka kung bakit hindi napasok ng PASF. Dahil yung mind ho nila, yung vision po nila kung paano nila kukontrolin na huwag makapasok yung pandemyang iyan sa kanilang paghahayupan, sa kanilang pagpaparming, dahil ho, sila ay positive think. Nagsisimula lagi ang umaga sa Panginoon Diyos at pinag-iisipan nila kung paano kukontrolin nang hindi makapasok ang problemang iyan sa kanilang lalawigan, sa kanilang bayan. Ganyan ho pala kagaling ang isang may paniniwala sa Panginoon Diyos. Ganon ho kagaling. At maikukumpara ko yung sarili ko sa kanila. Bakit? Nung pumasok ako sa pagpaparming ngayon, ako ay may kaalaman. Ako ay may idea. Wala ho. Dahil ho, sa isang tao na nagdala sa akin ng Panginoon Diyos, nagbalik sa akin sa Panginoon Diyos, nagdala sa akin ng salita ng Panginoon Diyos, at doon ko rin lang ho inumpisahan. Kaya ho yung aking naging takbo ng buhay ngayon, sa aking hanap buhay na ito tinahak sa Pilipinas, kahit ako nasa malayo, ikinumpara ko ho sa nakikita ko ng takbo ng pamumuhay ng mga magbababoy diyan sa Taisan. Totoo ho yun. Ikinumpara ko ho doon ang aking sarili. Dahil sa nakikita ko ho, bakit ako itong Taisan? Sa dinami-dami ng bayan na nakapalibot sa kanya, may problema diyan sa disease sa mga hayupan. Bakit itong bayang ito hindi mapasok ng disease na yan? Dahil sa nakita ko, sa mga kasama ko, na halos lahat sila nagbabahagi sa akin ng salita ng Panginoon Diyos. Na sila rin mismo nagsabi sa akin, paggising ko sa umaga, ang Panginoong Ama ang aking inuuna. Lahat ng bagay na gagawin ko sa maghapong ito, hihingin ko muna sa Kanya. Kaya ako napapalingon napapalingon ako sa saan, gayon pala. Dahil protected sila. Dahil yung paghingi nila ng panalangin sa Panginoon Diyos, nagkakaroon sila ng positive mind, nagiging open mind sila. At kung paano nila ipiprevent yung problema na hindi makapasok sa lugar nila. Ganon kagaling ang ating Panginoon Diyos. Na tayong mga taong nasa sa lupa, kung hindi natin iintindihan at hindi bukas ang puso natin sa Kanya, sorry na lang tayo. Dahil sa totoong buhay, hindi natin alam kung ano ang pinagmulan. Pero kung aalamin natin, at tulad niya nasabi ko sa inyo, bukas ang puso sa Kanya, bukas ang inyong kaisipan sa Kanya, tanggap niyo siya, bago niyo simulan ang inyong araw ng buhay, itawag niyo muna sa Kanya, humingi kayo sa Kanya, i-guide kayo niyan tama. I-guide kayo niyan tama kung paano niyo gagawin ang buong maghapon nang hindi kayo magkakaroon ng problema. Ang susunod na araw na hindi kayo magkakaroon ng problema. Ang susunod na linggo na hindi kayo magkakaroon ng problema. Ganon ho kagaling ang ating Panginoong Ama. Ang ating Panginoong Diyos na si Jesus. Ganon ho siya kahusay. Dahil lahat ho ng bagay na mangyayari dito sa mundo, hindi pa yata tayo pinanganganak, alam na niya. Dahil sa lahat ho may gawa nito Sa lahat ho nagmamayari sa atin. Pero ganun ang pagmamahal niya sa atin na kanyang mga anak. Hindi natin kayang kaya nga masasabi ko, napakahirap pantayan ng pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos.
Yung pagmamahal niya sa atin ay walang katapusan. Sa palagay ko, ang ikasasama lang natin mga tao kung talaga tayo yung talaga tayo tatalikod sa kanya at ikakatatuan natin siya. Yun ho ang dapat na huwag natin gagawin. Tayo po ay magbalik kay Jesus. Tayo po ay magbalik sa ating Panginoon Diyos. Mahal po tayo niya. Anak po tayo niya. Lagi po natin pakatatandaan yan. Yan po yung mga bagay na masasabi ko naging testimony ng buhay ko sa mga nagdaang panahon, nagdaang buwan, nagdaang linggo, nagdaang mga araw. Ang buhay ko ay nabago. Ang buhay ko ay naging masaya dahil sa mga salita niya. Madali ko maintindihan ngayon kung ano yung mga bagay-bagay. Maintindihan ko ngayon, madali ko maintindihan kung ano ang mga dapat gawin na hindi dapat gawin. Hindi naman po talaga tayo perfect na tao. May pagkakamali pa rin po tayo. Pero mas maganda ho at mas mahusay ho na alam natin na tayo ay nagkakasala, tayo ay nahingi ng pangunawa, tayo ay huwag yayakap sa kasamaan. Dahil pagka po tayo ay yumakap sa kasamaan, yan po ang ating panghabang buhay na pagsisisihan. Tandaan po natin yan ng mga anak ni Jesus, ng mga anak ng Diyos. Sa mga lalakad pa akong panahon, ako ay looking forward dahil alam ko ang pagpapala ni Lord sa akin, pagpapala ni Lord sa aking pamilya, sa aking asawa, ay nandidiyan, hindi nawawala, yakap-yakap niya lagi pa kami. Masasabi ko nga na para kaming isang pungkos na walis, na hawak-hawak lagi niya sa kanyang palad. Kaya ako po'y nagagalak kay Lord na nagmamahal sa akin, dahil hindi po niya ako pinababayaan. Sa tulad nung nabanggit ko sa inyo kanina, nang nagdaang mga panahon, ako ay nawalay ng landas, pero ako'y kanyang ibinalik. Yan, isang walis na tingting, nalaglag ang tingting, dinampot, at isinuksok ulit. Gayon na tayo, kahalaga sa Panginoon Diyos. Gayon na tayo. Ang buhay ho ng tao ay ikinukumpara din. Maikukumpara natin sa buhay na ginagawa ni Lord. Dahil doon nga po ang sabi ko sa inyo kanina, tayo anak ni Lord. Tayo ay mahal niya. Lahat ng pagpapahalaga ay pinagkakaloob niya sa atin. Tayo namang mga anak na may mga sariling pamilya, ganun din po tayo. Kasi ito pong ugali natin na pagmamahal sa ating pamilya ay minana natin sa Kanya. Naintindihan po ninyo. Uulitin ko po. Si Lord po, ang pagmamahal sa atin ay napakalaki, napakahalaga. Tayo ang buhay niya. Ngayon naman po, na tayo na sa lupa, na tayo may mga sarili ng pamilya, ang pagpapahalaga natin sa ating mga anak, pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ating mga anak, buhay natin para sa ating mga anak ay napakalaking bahagi ng buhay natin. Ganon din po si Lord. Kaya nga po, itong kaugalian natin ito ngayon na pagpapahalaga natin sa ating pamilya ay minana natin sa Kanya. Totoo po yan. Amen. Kung iisipin nyo, totoo po yan. Bakit ho? Gano'n mo kamahal ang iyong pamilya? Gano'n mo kamahal ang iyong mga anak? Gano'n mo kamahal ang iyong asawa? Diga? Dahil si Lord, tayo sa Kanya, gano'n tayo kahalaga sa Kanya. Gano'n din kahalaga sa atin ang ating pamilya, ang ating sariling pamilya. Dahil minana nga natin sa Kanya, pinamahal niya sa atin. Itinuro niya sa atin.
Di ka? Hindi ho natin may kakatatwa yan. Totoo po yan. Kaya napaka-amazing ho, Lord. Napakahusay, hiwaga na kung ating nanamnamin, kung ating susumahin, kung ating aalamin, abot po ng ating kaisipan yan. Pero buksan po natin ang ating puso. At madali pong intindihin. Ganyan ho siya kagaling. Ganyan siya kahiwaga. Kaya po itong aking share na ito, ako po'y nag-video, dahil ito po ay mga naging karanasan ko sa buhay. Ito po'y naging testimony ng buhay ko ito. Kaya ako'y nagagalak dahil ako ay ginising ng Panginoon Diyos. Ibinalik niya ako sa Kanya. Sabi ko nga ngayon, pakaramdam ko ngayon, kahit ako yung sabi ko, totoo naman talaga, hindi ko matatanggihan, matanda na rin ako. Pero feeling ko ngayon, ako feeling bata. Feeling bata, bakit? Kanyo. Pagkakasama ko ang mga anak ko, masaya. Pag ako'y day off, ako'y masaya. Na-enjoy yung aking pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming mga pagsubok, maraming mga trabaho dapat intindihin. Part lang ng buhay yan. Parte lang ng buhay yan. Enjoy mo lang yan. Enjoy mo lang yan. Bakit? Kasi ang umaga ko, binuksan ko sa Panginoong Diyos. Inumpisahan ko muna sa Kanya bago gawin itong mga bagay-bagay na ito. Hindi tulad ng dating ginagawa ko. Tutulog pa lang ako isipin ko na yung gagawin ko bukas, ano yung mga problema ko, saganahin ko bukas, ano tatrabahuhin ko bukas. Kaya maiit agad ang ulo ko. Ay ngayon ay iba eh. Bawat umaga ko ngayon, bawat simula ng araw ko ngayon, ako'y nakangiti eh. Ay bakit? Ay inumpisahan ko lagi sa Kanya eh. Ako muna humingi ng basbas lagi sa Kanya bago ko umpisahan ang mga bagay-bagay na gagawin ko ngayon. Yun ang kaibahan ng dati at saka ng ngayon. Na hindi natin nawawata sa mga tao na narito sa lupa. Ayun ay aralin ninyo, subukan ninyo. At nang mapatunayan nyo sa inyong sarili. Ayun ay napatunayan ko ng sarili ko. Kaya, ipinagmamalaki ko sa inyo. Hinashare ko sa inyo. Lahat ng bagay din sa mundo, umpisahan mo lagi sa Panginoon Diyos. Magagawa mo ng maayos. Magpipil ka man dyan, pero marirealize mo, it's a part of daily life. Kasi nga po, may mga bagay-bagay na yung mga mistake, yung mga pagkakamali sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad sa trabaho, it's a part yan. Parte yan ng mekanismo ng buhay. Kasi, kung hindi magkakaroon ng mga mistake sa araw na yan, hindi ka matututo. Ako nga sa tanda ko nang ito, ako which is 42 years old na ako. Ang tanda ko na rin sa industriya. Pag nagkakaroon ako ng pagkakamali sa trabaho ko, it's a part of life. It's a part of mechanism of my daily life. Iko-correct ko yan. Kasi para rin naman tayo, hindi naman tayo talaga makina. Para din tayo makina eh. May nasisira, pero pwedeng i-correct. Tandaan po niyo yan. Ang buhay natin sa Pilipinas ay para tayong lapis. Para tayong lapis. Bakit yan? Ang isang batang elementary, pag sumulat yan, hindi man lagi tama yan eh. Hindi man lagi tama yan eh. Yan ay magkakamali. Pero tandaan nyo, ang lapis may eraser. I-erasin mo yung pagkakamali at itatama mo ulit. Ganyan ho, buhat nung ako yung maging mabalik ako sa Panginoon Diyos. Ganyan naging bukas ang aking kaisipan. Meron ako mga, anong tawag doon, yung mga salita ng matatanda na philosophy of life. Yan, yung mga bagay akong mga ganyan. Yan o, simple lang yan. Para tayong lapis. Ang isang batang elementary school, kapag sumulat sa isang papel, hindi laging tama. Para tayo pa rin bata.
Nagkakamali pa rin tayo. Pero yung lapis na yan, tandaan nyo, sa dulo niya yan, may eraser para i-correct ninyo. At ganoon po si Lord sa atin. Kasi kaya nga po may teacher eh. Ang teacher ang nanonood sa kanyang mga estudyante. O, anak, mali yung ginagawa mo, i-correct mo. Yan si Lord. Kung inyong iisipin. Di ba? Yan ho, ang isa sa mga bagay-bagay na natutunan ko nung tanggapin ko ang ating Panginoon Diyos na magbalik ako sa Kanya. Yung mga bagay na dapat na ating matutunan ay naliwanagan ko at naibo-brought out ko ngayon. Yun ho yun. Napaka-amaze ni Lord, ano ho? Napaka-amaze ni Jesus, ano ho? Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y magbalik sa Kanya. Ito pong aking sinag sa inyo ito is testimony lang ito ng buhay ko. Kung paano ako nagbalik sa Kanya. Kung paano niya ako binago. Kung paano niya binigyan ng kulay ang buhay ko. Kung paano niya ako pinahalagahan ng Kanyang anak. Ganon niya ako kamahal. Hindi lang ho ako ang mahal ni Lord. Tayong lahat. Kayo, ikaw, sila. Hindi lamang po ako. Kaya masasabi ko lang po sa inyo, magbalik po tayo sa Panginoong Ama. Dahil, mahal po tayo niya. Tayo po lahat na narito sa buong mundo, narito sa lupa. Ano bang pong bagay yan? Pag-aari po yan ni Lord. Pag-aari po yan ni Jesus. Pag-aari po tayong lahat ni Jesus. Kung ano man po ang meron tayo ngayon, yan po'y pahiramlaan niya sa atin. Kaya yan po dapat natin pag-iingatan. Dahil pagka yan po hindi natin pinag-iingatan, anytime babawiin po niya sa atin yan. Tandaan po natin yan. Bagay na yan. Tandaan po natin yan. Alam ko po, ang aking mga bagay-bagay na narinig ngayon sa Panginoon Diyos, na nasalita ng Panginoon Diyos, yan po ay kakaunti pa. Pero I'm looking forward na ako po ay tuloy ang pag-aaral, pagsasaliksik, pag-aabang sa mga salita niya na ibabahagi niya sa akin. At talaga naman pong ito ay pinapahalagahan ko at isinasa puso ko. Dahil siya lang po ang makakapagligtas ng aking buhay. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang nagmamayari sa akin. Siya ang nagmamayari ng aking espiritu. Siya ang nagmamayari ng aking katawan lupa. Siya lahat. Siya lahat. Kaya sabi ko nga, ang sarili ko ay inaalay ko sa Kanya dahil siya ang aking Ama. Siya ang aking sandigan ng buhay habang ako'y narito sa lupa. Dahil anytime, pwede niya tayong kuhanin. Pwede niya tayong pitasin. Tihuga. Huwag niyo sasabihin, hindi ho totoo yan sinasabi ko. Hindi niyo alam kung kailan kayo aalis sa mundong ito. That's what I said. That's how important our life to connect with our Lord, Jesus Christ. Ano po? Ay siya salamat ho dahil ito ay akin lang isinare ang takbo ng buhay ko, yung testimony ng mga nagdaang kong panahon. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Ito po mga bagay na ito yung aking hinihingi sa Kanya. Ito po ay ang pahintulot po niya ang aking hinihingi para mabuksan ang aking kaisipan o puso para ipagpatuloy ko at ipamahagi ko ang Kanyang mga salita. Ako po nagpapasalamat sa mga pinagkaloob niya sa akin. Ako po nagpapasalamat sa mga biyaya na ibinubuhos niya ng tuloy-tuloy para sa aming mag-asawa, sa aking mga anak, sa aking mga pamilya, kaibigan. At salamat po, Panginoon Diyos, na
ako po'y pinagkalooban nyo. Kami po'y pinagkalooban yung mag-asawa ng isang farm, napakalusog na farm sa Oriental Mindoro. Na ito po ay sinimulan ko ng hindi ko po alam kung paano gagawin. Pero po, mga bagay na inumpisahan namin na nagbuhat sa inyo, na utay-utay nyong itinuro sa akin kung paano itatayo at patitibayin at pabubungahin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga pag-alalay nyo sa akin sa pang-araw-araw, sa pag-alalay nyo sa aking mga katulong sa farm na nasa Oriental Mindoro sa pang-araw-araw, sa pagmumulat nyo sa kanilang mga isipan upang itama ang mga bagay-bagay na pagkakamali, ang mga bagay-bagay na dapat hindi gawin. Napaka-amazing po ninyo dahil sa isang iglap, ang aming hanap buhay at inumpisahan doon ay napakalusog po ngayon. Alam ko po na ang pagbabasbas ninyo ay walang katapusan sa amin. Yan po ay lagi ko pinagpapasalamat sa inyo at isinasa puso ko. Kaya Panginoon Diyos, salamat po sa lahat-lahat ng pagpapala ninyo. Salamat po sa pagmamahal nyo, aming Jesus. Salamat po sa pag-aalaga nyo sa amin, sa pagbabantay nyo po sa amin, at sa pagbuhos po ng inyong mga biyaya na pinagkakaloob sa amin. Ito po ay aking laging hinihingi sa inyo at lagi po pinagkakaloob nyo sa akin. Salamat po, Panginoon Diyos. Amen. Sana po ay may kaunti kayong natutunan sa aking Ari naman ay tungkol sa personal life ko, sa naging testimony ko ng buhay ko, sa mga darating kong panahon, mga darating pa mga araw, sana ako'y may ma-share pa rin sa inyo. Ang buhay po natin ay parang agos ng tubig. Tuloy-tuloy lang po yan. Pero mas masarap po yung agos ng tubig ay ang tubig na naagos sa atin ay yung malinis, malakrystallize at malamig. Ang sarap ng damdamin. Kaya sumabay po tayo sa agos ng tubig na ipinagkakaloob na Jesus. Huwag po tayo sasalungat sa Kanya. At tiyak, yung ating mga kahilingan sa buhay ay ipagkakaloob niya sa atin. Ito po yung pinagpapasalamat ko sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po.